Magpupulag-pulagan ka na lamang ba? Magtutulog-tulugan, gumising ka. Ito na ang oras para lumaban. Huwag kang umatras pag nasa katwiran. Panatilihing bukas ang isipan. Katotohanan ang ating sandigan. Sa kadiliman, huwag matatakot, pagkat liwanag ang siyang babalot sa ating bayang Pilipinas, sa ating bayang Hello, magandang araw. Meron tayong re-reactan ngayon na video na pinasa sa akin. Bagong video to eh. Diba? Sorry, maririnig nyo sa background may nagigitara ha. May nagigitara ba? Ayun o. Nagpa-practice kasi ng gitara yung aking butihing kapitbahay. Kaya pagbigyan nyo na. Hindi kayo makaka-copyright ako sa sound niyan. Anyway, mga kababayan ko. So, ito yung video na nare-reactan ko. Ang title ay Naghabulan Kami ng Kaluluwa. Sabi ni Kuya Red, ano? Naghabulan daw silang kaluluwa. So, tingnan natin mga men. Ito ha, uulitin ko. Mga kagalang-galang na tagahanga ni Kuya Red. Mga defenders ni Kuya Red. Kung makikita nyo, ang video ni Kuya Red ay nasa public. Diba? Huwag nyo ko sabihin na nakikialam kasi nasa public to. At ako ay nakasubscribe. Subscriber ako ni Kuya Red. Nakikita nyo naman. Subscribe. So may karapatan ako na komentan to. Paano ko nasabi na may karapatan ako? Actually, kahit hindi ako nakasubscribe, may karapatan pa rin ako na komentan to eh. Diba? Hingi naman ng gitara. Paano ko nasabi may karapatan akong komentan to? I-scroll natin pababa. May comment section dyan eh. O add a comment. Pwede ako magsulat ng comment ko. Negative man or positive. Kaya lang, ang problema, pag nag-comment ka na negative dyan, pwede nilang burahin. Diba? So, ang gagawin ko, instead na dito ko ilalagay yung comments ko, i-vlog ko na lang. Diba? Para, legal po ang ginagawa ko under fair use. Diba? Legal po na bigyan ko ng opinion or komentaryo ang napapanood ko sa public. Diba? Karapatan ko po yon ng sa aking freedom of expression under sa ating batas. Hindi po ako nagnanakaw kasi pag nanakaw ang ginagawa ko, ang gagawin ko, i-download ko itong video na to at i-upload ko yan sa channel ko as if na parang akin. Diba? Pero dahil sinabi ko naman sa inyo, ito ay pag-aari ni Kuya Red. Hindi ko ito pag-aari ito ni Kuya Red. Diba? Sasabihin nyo na naman, hindi, dapat humingi ka ng permiso. Basahin natin yung fair use. Para tayo, men, diba? Fair use law. Philippine law. Basahin natin ha. Para naman tayo ay para naman tayo malinaw na wala tayong nilalabag. Dali lang ha. Ayan. Kailangan pa bang pag nakita mo sa public yung video, kailangan mo pa magpaalam pa, nasa public na yan. So ito yung under ng fair use. The use of copyrighted work. Dali lang nga natin. The use of copyrighted work for purpose for criticizing, commenting, news reporting, teaching, creating researches, and other similar purpose is not an infringement of copyright. Under fair use. Diba? Hindi yan kahit do sa mismong Google, diba? Google fair use. Kasi Google ang may-ari na YouTube eh. Google fair use. Bagal naman ng internet ko. Sa yan ha? Nakikita niyo na Google Help, Google Support, YouTube, under YouTube yan. Sabi ni Google kasi may-ari na YouTube eh. 'Di ba? Fair use is a legal doctrine that says
use of copyrighted protected material under circumstances is allowed without the permission. Kahit wala palang permission yung yung copyright holder eh. Allowed pala ang fair use eh. Dinefine na natin yung yung dinefine na natin yung law under fair use, di ba? What qualifies fair use? Di ba? Limited portions of work include for purposes such as commentary, criticism, news reporting, di ba? Yun ang sinasabi sa fair use. O malinaw na tayo? O hindi pa rin? Baka mamaya hindi pa rin tayo malinaw, men, ha? Pagpatuloy na natin to. Play na natin tong video na to. Hello mga idol, ito na naman po inyong lingkod si Kuya Red and welcome na naman po sa another episode ng ating mga nakakatindig balahibo at mga nakakatakot. Wait, malinaw na ba yung fair use? O hindi pa? Baka may tanong kayo dyan ha, sa baba ha. Ito-try ko sagutin sa ang ingay talaga sa labas, men, pero pagtiisan nyo na. Ito-try kong sa pamamagitan ng comment sagutin ko kayo. 'Di ba? Inuulit ko, itong video na to ay nasa public. 'Di ba? At yung video niya, hindi ko ito basta kinuha at in-upload sa channel ko. Na pinagpapalagi kong akin to. Hindi akin yan, kay Kuya Red yan. Kinukomentan ko. So, yan ang tinatawag na fair use. Mag-isip. Mag-isip. Diba? Kasi nga, dito sa channel ko, ang pinapanood nyo yung komentaryo ko. Hindi yung video ni Kuya Red. Kung gusto nyo panoorin ng buo tong video ni Kuya Red, pumunta kayo sa channel niya. Nandoon ang video ni Kuya Red ng buong buo. Para mapanood nyo. Dito sa channel ko, ang panonoorin nyo yung komentaryo ko. Maliwanag? Okay na? So, let's proceed. Na video. Mga idol, dito bumalik tayo ulit dito sa sementeryo kung saan yung merong umiiyak. Kaya lang, sabi-sabi nung nakaraang linggo na commercial pa. Tama mo, nakakatulong pa nga ako sa video ni Kuya Red dahil winawatch ko yung commercial eh. So, meron daw nagpapakita dito na nakaitim at meron ding nakaputi. Parang mga shadow lang. So yun yung reason kung bakit napasugod tayo dito. So magbabaka sakali tayo, baka yun ay kaluluwa na nangangailangan ng tulong natin. Kaya gagamit tayo ng equipment para makausap natin, para matulungan natin. Kung baka sakali, ito ay kaluluwang nakakulong. Kagandahan dito, hindi ako nag-iisa, kasama natin si Sarge Ghost 04. Sarge. Yan mga idol, dito kami sa isang haunted cemetery. Abangan nyo lang ang aming exploration. Mga idol, please. Pero mo, napapansin ko sa mga to, pag yung mga private na lugar, hindi, not necessarily private, halimbawa pag yung talagang mga abandoned na lugar, yung talagang hindi nagagamit, or mga katulad ng sementeryo na ganyan, na open for public, parang kaya nilang gawin ang kahit anong gusto nila, pero pag yung katulad ng school na kailangan pangalagaan yung surroundings, parang limited lang yung nagagawa nila. Walang kalabugan. Subscribe mga idol sa solid supporter ni Kuya Red. Yan lang. Maraming salamat. At yan mga idol, sa lahat ng Kuya Red family dyan, please don't forget to support the channel of Sarge Ghost 04 at sa lahat ng Bukidnon Ghost Hunter. At sa hindi pa nakasubscribe sa channel ko, please subscribe to my channel, Kuya Red Ghost Adventures. Huwag niyong kalimutan i-share. Ikalat natin mga idol para mas marami pa tayong mapasaya ng mga Pilipino. Hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa. Sa pagpapasaya part, 'di ba? Agree naman ako doon. 'Di ba? May mga nalilibang naman talaga sa video nyo. Kaya lang, ano ba yung advocacy na meron tong channel ko? Huwag nyo ipilit na totoo yan. Hindi naman kayo pinagbabawalan mag-content eh. Pero wag nyo, ang tatanungin nyo ba, sino ka ba para paaminin mo yung mga yan? Isa ako sa subscribers niyan eh. Kundi dahil sa panonood ko, hindi mapapanood yung ads nila. Yes, audience ako eh. Kumbaga sa ako yung customer eh. Kahit ba naman iisa lang ako, kahit nasabihin mo na hindi ako kawalan, paano kung lahat ng
ng viewers mo katulad ng trato mo sa akin, di ubos ka. 'Di ba? Isa ako sa mo, syempre, dahil pinapanood kita, ano yung karapatan ko malaman yung totoo about sa video mo. About sa video mo, ha? About sa video mo. Hindi dahil kung ikaw ay magnanakaw, wala akong pakialam doon. Kahit nakapatay ka ng tao o nang rape ka, wala akong pakialam doon. Kasi mamaya, imimix nyo yung kailangan din namin malaman yung tungkol sa'yo, kung ano yung pangalan mo or yun. Wala akong pakialam doon. I mean, wala kayong pakialam doon. Personal ko yun Katulad ni Kuya Red, hindi ko naman kailangan makuha yung buong pangalan ni Kuya Red Hindi ko naman kailangan makuha yung buong address ni Kuya Red 'Di ba? Ang pinag-uusapan natin dito yung tungkol sa video. Kung ano yung mga nasabi niya sa video, ano yung naipakita niya sa video, yun lang. Wala nang iba-iba na si Kuya Red ay namukpok ng kaldero ng ulo ng asawa niya. Walang ganoon. hindi kasama sa usapan yon, 'di ba? Kasi minsan may mga nagsasabi sa akin, yung mga ghost hunters daw pinipersonal ko. Paano ko pinipersonal? Video lang naman yung kinokomentan ko. 'Di ba? Pag pinersonal ko 'yan, kung ano mga sabihin ko niyan. Let's say halimbawa, for example lang to adik ang asawa ng ghost hunter, 'di ba? Pokpok ang nanay ng ghost hunter. Mga ganun, nagigets niyo ba ibig ko sabihin? Pero ang pinupuna lang kasi dito yung yung video 'di ba? Kahit ako din naman, 'di ba? Pagka mamaya nagtatanong ako dito sa video mo, babalik nyo sa akin. Oy, nabalitaan namin Bungong, ikaw nagnakaw ka sa tindahan ni Aling Eli, 'di ba? Wala akong maisip na pangalan 'di ba? Ano kinalaman nun, men? Yung ginawa kong kasalanan dito sa kinokomentan kong video. Hindi connected. Oy, Bungo, nabalitaan namin ng rape ka daw. Anong kinalaman dito sa video na kinokomentan ko? Instead kasi na ang sagutin niyo yung mismong punto. 'Di ba? Naghahanap kayo ng ibang iwasan Tapusin muna natin 'tong issue do sa video, hindi yung kung saan-saan kayo pumupunta, 'di ba? Hindi natin patagalin to. Tara na. Natin tayo sa mismong exploration. Ha? Ano nangyari? So mga idol, grabe talaga itong dito. Pero i-ready muna natin yung natin. Ha? Ano nangyari? Magandang gabi sa inyo. Ako nga pala si Kuya Red. Nangyari, no? Hello mga idol, so sorry talaga sa camera angle mga idol, na kagaya niyan, parang nakatutok siya sa ano yan, paranormal na naman yan. Kasi ginagalamay pa natin yung camera natin, yung Osmo Pocket 2. May bagong may bagong bilis si Kuya Red. Alam mo, ang gusto ko din naman dito kila Kuya Red, mga men, hindi siya kahit pa paano, let's say namimeke yung video, namimeke ng video. Nandun na tayo doon sa namimeke ang video. At least kahit pa paano, yung pinapapanood niya sa audience niya, maganda talaga ang quality. Isa yan sa isa yan sa isa yan sa tawag dito, sa nakakadagdag talaga ng entertainment value. Yung maganda ang camera. Kaya nga yan na nasasabi ko kay 88 putyang ganon. Di ba 100,000 na subscribers nyo, marami nanonood sa inyo, tapos hindi nyo man lang bigyan ng magandang quality na na view. Kahit let's say, alabas na natin dito yung usapang peke, di ba? At least kahit papaano naman to si Kuya Red, di ba? Meron naman siyang ino-offer sa niya, sa audience niya na yung magandang mapapanood. Katulad nito, bumibili siya ng high-end na camera talaga para sa mga subscribers niya.
Na-appreciate ko naman yun. Hindi pa na okay yung settings niya sa gimbal niya. Pero ngayon okay na. Sa mga susunod na video, promise mga idol, okay na yung camera angles natin sa gimbal natin. Okay? So sorry talaga. Wala yung ano? Wow. Bro, meron dyan. Tawag dito mga idol, this is Gusto ko naman. EMF or electromagnetic field and spirit communicator, no? So merong 800 words diyan na pwede silang pumili. Etong green na to, ito yung electromagnetic field, no? Yan mga idol. So sabi nga ng mga expert, pag yung kaluluwa daw gustong Ganda talaga quality, no? Pagka high-end yung camera na ginagamit. Maliit lang yan eh. Osmo Pocket. ramdam, humihila ng energy yan. Ano sabi ni Kuya Red? Yan mga idol. So sabi nga ng mga expert, pag yung kaluluwa daw gustong magparamdam, humihila ng energy yan. Minsan sa flashlight natin, minsan sa cellphone natin, kaya nalulubat bigla. Correct, Diyan correct. sila kumukuha ng energy, minsan sa katawan natin. Kaya nanghihina tayo. So, etong green na yan ang electromagnetic field, yung pinakita ko sa inyo. So, pag umaakyat yun, ibig sabihin, may kaluluwa na lumalapit sa atin. Wow! Wow! Sabi, ano ang nagdala sa'yo dito? Hindi pinansin ni Kuya Red yung yung kalabog sa yero. Yan. Uy. Wala mga idol. Tayo lang. Yan, sabi niya, papunta ako. Yan, sabi niya bro, papunta ako. Yan, ito pala, sa ilalim. Oh, sabi niya papunta ako. Yung ibig sabihin mong papunta ako. Sige, magsalita ka. Makikinig kami. Magandang gabi sa iyo o sa inyo. Sabi ng mga taga rito, meron daw nagpaparamdam dito na nakaitim at meron ding nakaputi. Yung sa yero, hindi pinansin. Walang ulo, bro. Walang ulo Walang ulo. na nakaputi. Oo, babae talaga, bro. Walang ulo. Wait. Walang ulo na nakaputi pero nalaman mong babae? Nakita mo ba yung boobs nun? Para nasabi mong babae? Hindi, nagigits niyo ba yung sinabi ni Zards? Ito, tinatanong ko lang, seryoso to hindi ako nagbibiro ha. Oh, Nakaputi na, Ulo, bro. walang walang ulo. ulo Walang ulo. na nakaputi. Oo, babae talaga, bro. Paano mo na-identify na babae yung walang ulo? Kasi pagka white lady, di ba, na-identify lang naman yan sa buhok na mahaba. So kung buhok ang mahaba, babae, walang ulo. O just imagine, nakita mo yung boobs nun? Or yung pempem ng white lady para masabi mo na babae. Hindi ako nagbibiro ha. Logical question yun. Let's say di ba, pag halimbawa white lady, di ba nakaputi yan? Di ba? Pag walang ulo yan, paano mo lang babae? Kasi di ba, meron tayong pwede mo pagkamala na di ba, pare. Nakasotana yan na parang yung sa white lady. Pag walang ulo yun, di ba, parang gano'n na rin itsura. Paano mo nasabing babae? Hindi, baka kinausap siya. Paano rin kung paano niya masasabi? Walang ulo. Akala nila, normal lang tao. Oh, Pero, pag nilapitan nila, walang ulo. walang ulo. Oo. Paano mo nalaman babae? Nasagot ba? Paano nasabing babaeng walang ulo? Hindi, wala naman talaga ulo ang babae. Hindi, joke lang. Hindi, ibig ko sabihin, di ba? Nagtatakbuhan na sila. Yan. So yung walang ulo na nakaputi, sabi niya, hanapin mo ako. Sabi niya bro, hanapin mo ako. Hanapin mo ako. So, ibig sabihin ko, nandito ang siya, bro. Yan mga idol. Wow! Talagang no? Saktong-sakto no?
Ulitin nga natin yan kung paanong, ano. Nakikita ko yung pattern ni Kuya Red dito. Itututok niya muna sa opposite side, sabay pagkabig nandun. Pag nilapitan nila, walang ulo. Walang ulo. Di ba? May tinitingnan na si Zards doon, yung mata ni Zards nandun na eh. Tapos ang gagawin ni Kuya Red, Magtatakbuhan na sila. di ba? Yan. Bibilisan ni Kuya Red ng kabig dito para pagkakabig doon. Ulo na nakaputi. Sabi niya. Hanapin mo ako. Sabi niya bro, hanapin mo ako. Hanapin mo ako. So, ibig sabihin ko, nandito ang siya bro. Yan mga idol. Wow! Agad-agad makikita mo yon na ganon. Kung ako, hindi ko muna mapapansin yan. Unless na lang kung alam ko talaga kung saan yung hahanapin ko. Well, baka ganun ka-sharp yung mata ni Kuya Red, no? Pero kung ako, lalo na't madilim pa, hindi ko agad-agad mapapansin yan na meron doon. Diba? Yun dyan, no? Yung meron dito. Hindi ko agad mapapansin yan kung ako, ha? Pero, I don't know sa inyo. Ganyan ka-liit, makikita mo, multo na yan. Malay ko lang kung ano yan. Malay mo, ano. Tsaka isa pa, let's say nakita mo nga na nakaupo doon, ano. Siyempre, may make sure mo muna yan. Kung multo ba yan o hindi, malay mo kung sinong nakaupo lang yan doon. Diba? Alam mo. Yan, kaputi bro. O, diba? Ang unang, pagka ikaw ay paranormal investigator, for me, dapat i-make sure mo muna. Kasi ang nahahalata sa mga to, ina-assume agad nila na multo agad eh. 'Di ba? Yan ang golden rule sa paranormal investigation. 'Di ba? Dito mo na hahalata na peke itong mga to na pag may nakita, paranormal na agad. Kahit si Franco TV naranasan yan eh, yung sa sementeryo, bigla siyang may makikitang taong nakaupo. Hindi niya naman ina-assume na na multo agad eh. Ang ginagawa niya, nilalapitan niya, kinakausap niya talaga. 'Di ba? Hindi Wow! hindi ganito. Ikaw ba yan? Andito kami para tulungan ka. Holy shit! Siyempre, bago muna ikabig di Kuya Red. Ano ba eh? Ha? Tinan mo ha. Tinan natin na kung nasaan yung white lady, mga men. Yung hindi niya pa pinupuntahan. So, ito yun. Hindi, pupuntahan niya na pala. Gusto ko makita muna yung white lady. So, ayan yung white lady, Papakita ko muna dito sa screen. Ito yung white lady nakikita nyo, mga men. Ito, tama, yan. Yan yung white lady. So, pag pinlay mo yan, Wow! pupunta yung white lady sa right side, sa kanan. Ikaw ba yan? Tinan mo kung saan pupunta si Kuya Red. 'Di ba? Pumunta sa kanan yung white lady, 'di ba? So automatic sa kanan ka titingin. 'Di ba? Automatic na 'yon. Kasi common sense ang gagamitin natin eh. Alangan sa kaliwa ka tumingin, sa kanan ka titingin. So ang gagawin naman ni Kuya Red ngayon, tatakbuhin niya. To be fair kay Kuya Red. Pero yung time kasi 1001, tama? 1001, 1002, 1003, 1004, Andito kami para 1005, tulungan ka. 1006, 1007, o diba? Dito, sa may part na to, i-rewind ko ng konti. Play natin ha. Andito kami para tulungan ka. Dito sa part na to, dapat titingnan ni Kuya Red do right side eh. Kasi nakikita naman natin, dito talaga pumunta sa right side. Eh dito right nyo, di ba? Dito right side nyo. Dito right side ko. Tama? So, dito yung right side nyo. Sa right side ka dapat pupunta. Dito, banda dito. Kasi ito yung may possibility na pwedeng taguan eh. Pero ang gagawin ni Kuya Red, di ba? Hindi niya ipapakita yung right side. Di ba? Didiretso siya dito. Sa unlikely na pagpuntahan ng multo. Ito siya nakatira, nakaano ba eh? Hindi dyan, sa right side Kuya Red. Ha? Siyempre, gagawan muna ni Kuya Red ng time yung white lady para makaalis doon. Sabay titingnan niya ngayon kung saan. Di ba? O, tingnan mo na, nakaalis na yata yung white lady mo doon eh. Asan ka na? Sa iba ka tumingin men eh, hindi doon, nakakabuisit di ba? Nakakabuisit di ba? Hindi, kayong mga nanonood sa akin, hindi ba kayo nabubuisit? Dito sa napapanood nyo. Diba? Pupunta siya dito. Patulungan ka. Dapat dito mo titingnan, no? Dito sa part na... Ay, hindi nyo pala nakikita. Sorry.
Nagsasalita ako, hindi niyo pala nakita. So dito dapat titingnan ni Kuya Red, dito, dyan. Klaro tayo, dito dapat yan, men. Nandyan dapat. Pero ang gagawin ni Kuya Red, didiretso siya dito. Hindi dito sa may sa may right. Hindi banda dito sa may right, dito siya didiretso. Tapos patatagalin niya yan. Ito siya nakatira, nakaano ba eh? Ano ba yan? Wala na tayong maaasahan dyan. Kaya nga. Wala, tinitingnan mo doon sa wala, men eh. Yung ba yun? O tapos hindi mo pa titingnan. Ay, oh, Diyos. Asan ka na? Pare. Diba dito siya bro? Kita natin. Ha? Dito. Pare, ang sabi niya, hanapin mo ako. Oo nga, tukma eh. Diba before natin nakita niya? Hanapin mo ako. Kaya iniikot-ikot ko yung ano ko. Ba't di mo yung right side ng ng nicho hindi mo tingnan? Inikot-ikot ko yung camera ko. Bigla akong nakita, akala ko tarpaulin. Kaya lang, nakaputi siya. Tapos, Dito siya. Dito ko hindi ko sigurado kung may ulo. Wala bro eh. puti lang. Nakita natin nakaputi lang. Kaya nga. Oo. Wow. Wala na dyan. O, diba? Sa kanya lang tiningnan ngayon dyan. Wala na. Pero, di ba, kung gagamitin mo ang common sense mo, yan ang una dapat titingnan nyo, yung side na yan. Bino mo kung gaano katagal si nagdaldalan. Kaibigan kami. Wala na. Asan ka? Oh my goodness. O, ngayon lang napansin ni Kuya Red kanina, di ba, may nagkalabog. Asan ka? Oh my goodness. Asan ka na? Ang hindi ko nakikita yung logic, white lady tapos magkakalabog sa yero. Ano yung babato yung white lady na ganun? Okay lang sana ito ha, yung tunog ng kalabog ganito eh. Tama ha? Asan ka na? Tama, pakinggan yung tunog ng yung Goodness. ulitin natin. Asan ka? Oh my goodness. 'Di ba? Multiple yung yung top doon. Ibig sabihin bato 'yon na nagka-crumble down. So nakaka-lift ng bato yung white lady. Tama? Bakit hindi lang ibato sa inyo? Bakit sa bubong pa? Obviously bato yun eh kasi nag-bounce pa eh. Tug 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 tug. Gumanon. Kung halimbawa, let's say sa di malamang dahilan magparamdam ang multo, isang knock lang yan, tug. Ganun lang. Pero tug tug tug. Ibig sabihin bato yun na hindi ko naiintindihan na bakit kailangan bumato ng white lady sa bubong para magparamdam. Masasagot nyo ba yon? Bakit gano'n magparamdam? Kailangan bumato pa sa bubong? Asan ka? Oh my goodness. Asan ka na? Grabe ang bilis na wala. Ha? Grabe ang bilis. Sabi niya. Ano? Pulseras? Pulseras bracelet. O anong significance nun ngayon? Anong ibig sabihin mo na? O, tama? Pagka halimbawa may sinasabi yung kaluluwa, tapos hindi alam ni Kuya Red kung paano niya i-relate doon sa ginagawa nila. Anong ibig sabihin ng ng ganyan mo? Anong ibig sabihin? Pero pagka may word na nilabas yung ghost tube na pwede niyang gamitin doon sa investigation niya, katulad niyan, hanapin mo ako. 'Di ba pinapahanap niya tayo? Alam niya na agad eh. Pero nung sinabi na porcelas, yung bracelet, 'di ba? Anong ibig sabihin? Come on. Kala ko pulseras bro, di ba ano yan? Rosaryoan? Oo. Parang connected bro. O pipilitin mo dahil kasi minsan nilalagay as bracelet ang nabubulol ako eh. Bracelet ang rosaryo. Sinasabi niya porceras. Paano connected na naman yon? Sabihin mo Sige, explain mo kung paano naging connected yung rosaryo. Yung rosary. pulseras. Diba? Hindi alam ni Kuya Red kung paano niya ngayon kaya tanong lang siya ng tanong at eventually makakalimutan na yung porcelas na yan kasi nga irrelevant yan sa ginagawa nila.
Pwede ba tayong mag-usap? 'Di ba? Ini-skip niyo na yung ano, yung bracelet, yung porcelas. Kasi nga nahihirapan siyang i-relate dun sa ano. Kaya sinasabi ko sa inyo, random words lang yung binubugan niyan eh. Mag-download kayo niyan sa ano, sa cellphone nyo. Kahit diyan lang kayo sa bahay, kung ano nung sasabihin niyang ghost tube na yan. Wow. Sabi. Oh, sabi ni Kuya Red dito, may tumunog nga naman. Sabi niya may ang caption dito ay ano, listen, may tunog ng kikik, isang aswang. O paano mo nalamang aswang na agad 'yon? Ito ang problem sa mga ghost hunter na peke eh. 'Di ba? May marinig lang sila na ano, yun na agad. Hindi ba pwede may paniki lang diyan dahil gabi? 'Di ba, men? Aswang na agad. Paano mo nasabing isang aswang? Ang caption mo dito, listen, may tumunog na kikik, isang aswang. Paano mo nalamang kikik 'yon? 'Di ba? Tapos paano mo nalamang aswang? Wala na bang karapatan ang paniki diyan na magkaroon? Come on. Oh, yun oh. Kumakailan lamang. Kaya nga, kikik. Paano mo niya nasabing kikik agad yon? Wala na kayong process of elimination eh. Lahat na lang na magparamdam sa inyo, ano na agad eh, aswang na agad eh, or multo na agad eh. 'Di ba? Ito yung mga ghost hunters na talagang hindi mo pwedeng pagkatiwalaan kasi wala silang ano eh, investigative eh. Parang hindi kayo nag-i-investigate diyan eh. Hinahanap niyo lang talaga yung gusto nyong makita. 'Di ba? Rusakraset mihilux. Nandrakoset mihidok. Nandrakoset mihidux. Badi retro satana nung kwamsuari mihimana. Ko. Sunt malakwe libas. Sevenina. Bebas. Wow! Asan? Meron dyan, nakatayo. Asan? Sige. Meron dyan, nakatayo. Yung nag-wow siya. Wow! Na. Sunt malakwe libas. Sevenina. Bebas. Wow! Asan? Meron dyan, nakatayo. Asan? Ano? Oh my goodness. O, diversionary Sabi, ulit. parang nag-warning yung ano, tumunog. Magdarasal kami mamaya, ha? Nakakulong ka ba dito? Kami mamaya, ha? Nakakulong ka ba dito? Ha? Ano? Saan? Dito bro. Ah, nakita nyo ngayon yan. Anong gagawin nyo? Nakita nyo ngayon yan, di ba? Anong gagawin nyo? Siyempre, i-ano muna nila yan, i-admire muna nila yung itsura ng white lady na yan sa gilid. Hindi pa nila pupunta yan, talaga nakita ni Zards na O bakit ano? O puntahan nyo na. Lapit kami, ha? Pare, nakuha ng camera mo, ha? Sabay bawi. Come on, di ba, man? Come on. Di ba? Nakita na nila eh. Siyempre, babagalan muna nila yan hanggang sa maka-diretso yan doon. Nakita niya na ha, di ba? O, nakita niya na. Ang gagawin ni Kuya Red, Wow! tigil muna para makatakbo dahil naramdaman na rin ng white lady na nakita siya, pwede na siyang tumakbo. Kasi pagka dinerecho ni Kuya Red yan, dahan-dahan pa si Kuya Red, nakuha ng camera mo, ha? Siyempre, ba't binabawi mo? Binibigyan ng time ni Kuya Red na talagang makalampas eh. Oh, may pare, umakyat yung EMF, bro. At ito na naman hindi ko naiintindihan dito, Kuya Red. 'Di ba? Saan nyo nakita yung white lady? Ulitin natin ha. Oh, dito nakita ang white lady, 'di ba? Hindi dito. Dito nakita. So dito mawawala. Kung may common sense ka, right side ulit dapat ang tingin ng camera mo. Pero ang gagawin ni Kuya Red, tinan mo. 'Di ba? Nasa right side eh. Andito sa right side eh. Dapat dito ka titingin sa right side. Hindi dito. Oh. Hindi ka dito dapat titingin. Sa right side ka dapat titingin. Ang Lapit gagawin ni ka Kuya na. Red,
Pare, nakuha ng camera mo. Ha? Di ba? Binawi niya. Oh, hindi niya muna titingnan yung banda doon. Dito siya Yung titingin. EMF, bro. Patingin nga. Tingin, paano nga umaakyat? Patingin ng EMF. May pare, umaakyat yung EMF. Patingin, oh. Tingin? Hindi naman eh. Hindi naman, baseline pa rin. Ano ba naman yung Kuya Red? Masyado ka naman sinungaling. Dito. Patingin ng EMF. Lamig dito ba eh? Hindi naman. Oh, ba't hindi mo tingnan yung yung right side? Asan ka na? Naghahanap ka, Kuya Red, doon sa hindi naman pinuntahan eh. Siyempre, pag nilingon mo yan, wala na yan. Hindi ko na wala akong nakikita eh. Kaya lang dito sa part na to, nung tumagilid na ako, nakita ko siya dito. Documented naman sa camera nyo kung saan pumunta. Hindi masyado magkita bro kasi hindi masyado magkita bro kasi Pare, may umiiyak. Wow! Wow! May umiiyak, bra. Forward na nga natin to. Pwede ka bang magpakita ulit sa amin? kaya nga hindi klaro kasi nandiyan bro. Ha? Hindi tayo basta-basta na makita. Kaya nga, akala ko, ang tinuturo mo, itong part na to. Hindi! Hindi, o kaya Yun dyan ba? sa likod. Nagpalusot ka pa, so nagja-justify si Kuya Red na na akala ito yung tinuturo. Yun ba inaakala natin na tinuro? Rewind nga natin, men. Kung yun talaga. Ay, naku, Kuya Red. Ano ba naman yung ginagawa mo na yan? Di ba? Tingnan natin kung talagang akala ni Kuya Red dun daw sa dulo. Di ba? Si Kuya Sards ang una nakakita eh. Oh. Tuturo ni Zards. Saan? Sige bro, dito bro. Dinahandahan mo pa nga eh. Di ba? Tsaka yung ng flashlight mo, yung halatang ito yung fina-flashlightan mo, hindi naman ito eh. Di ba? Wow! Oh, nagwaw ka, ibig sabihin nakita mo. Nagwaw ka. Lapit kami ha. Tapos sisilipin mo nga, magsisilip ka nga sana sa right side Nakuha mo ng eh. camera mo. Ha? O, di ba? Tapos binawi mo. Oh, di ba? Oh, may pare, umaakyat yung EMF, bro. Hindi naman umaakit ang EMF po. lamig dito. Sinungaling ka, nakita ko, nasulyapan nga natin EMF niya kung umaakyat. Yung Yung baseline nitong sabi ko sa inyo eh. EMF, bro. Ayun o, hindi naman eh. Baseline pa rin yung EMF mo. Sinungaling talaga si Kuya Red. Umaakyat yung EMF, bro. Ayun o, nakitang putol yung green ng EMF mo. Ay, sorry, hindi nyo pala nakita. Ayun o, putol yung green ng EMF mo. Hindi naman umakyat eh. Napakasinungaling talaga ni Kuya Red. Kuya Red, you're such a liar. Ulitin nga. Bro. Ayan o, putol, di ba? O, i-zoom pa natin. O. Putol yung EMF dito, men eh. Ayan o. Putol o. Ano ba? Ay, di nyo po naman kasi isa na lang po kasi yung monitor ko. Bulag yung isa eh. Sumabog yung isang monitor ko kaya hindi ko nakikita eh. Diba? Makikita nyo naman. I-zoom ko na lang mga men. Para nyo. Ayan o, putol yung niya, diba? Putol yung EMF ni Paano mo nasabing pumalo yung EMF niya? Buisit ako dito. Oh. Paano mo nasabing ayan oh, hindi naman putol eh. Paano pumalo yan, Kuya Red? Paano umakyat yung EMF? Debunk si Kuya Red o hindi? Magsisinungaling si Kuya Red, men eh. Wow, lamig dito. Oh, may pare, umaakyat yung EMF, bro. Hindi umaakyat. Nasa nga eh. Kuya Red naman eh. Nahuli ka na nga na hindi umaakyat yung EMF mo eh.
Skip na nga Wow, natin yan. dito. Skip na natin. Wow. Nilagay akong tatlong bula. Yan. Pwede ka magparamdam. Unreliable yan. Lawin mo. Kahit saan ka tatlo. Yan. Muulan. Mga idol, umuulan mga idol. May white lady nyo, magkakasakit yan. Ha? Umiiyak. Yan. So gagamit tayo ng ano? Gagamit tayo ng ano, Gamit tayo ng necrophonic. ng pang-uuto. Yan. Wala, boring yan. Oh. Pagka... Wow! Oh, anong gagawin nyo ngayon dyan? Oh, nakita na naman nila, no? Anong gagawin nyo ngayon dyan? Oh my goodness. Wala, nakatakbo na uli yan. Same, Tayo makakatakbo agad. same stupid, ano. Hindi agad titingnan Pasay ni mo Kuya na. Red yung right side. Naiinis ako eh. Di ba nagigets nyo ba yung ano, yung nirereklamo ko dito sa video na to? I-zoom ko uli ha. Para makita nyo na naman. Iinis ako. Oh. Tingnan natin ha. Yan. May nakita ngayon si Oh. Kuya Zards. Ha? Saan? Wow! Wow! Ayan ha, nakita. Maliwanag naman mga kababayan ko. Yung naka-circle na yan, nakita. O ito ha, nakita. Oh my Ngayon, goodness. Papasok yung white lady. O, gagamitin na naman uli ang common sense natin. Saan pumasok? Sa right side, di ba? Sa right side, sa kanan. Ngayon, pag pupuntahan na ni Kuya Red kung saan pumasok yon, Hindi tayo makakatakbo. di ba? Naiintindihan ko na hindi naman makakatakbo agad. Pero pagka dating mo na dyan, hindi mo agad titingnan yung kanan. Dito ka muna magbababad dito sa part na to. Ano ba yan, men? Ginagawa mo naman kaming tanga. Ba't diyan ka maghahanap? Nandun nga sa may bandang kanan, men eh. Doon nagtago yung white lady eh. Ba't ba ang tigas ng ulo mo? Palagi ka na lang ganyan. Naghahanap ka sa wala? Ba't sa likod mo hindi mo tingnan? O ngayon, wala na. Kasi nga nakalampas na yung white lady mo. Ano ba yan? Goodness. Di ba nakikita niyo yung pattern kung paano kung paano kayo ginagago ni Kuya Red? Wow. Sabay after magpakita, biglang may magbabato sa bubong. Kaya pa ba natin to? Naiinis na ako eh. Tuloy pa ba natin? Oh goodness. Press 1 ko itutuloy pa natin. Goodness. Wow! Stress na ako. Pare. Yung bulat ko. Ayoko ng necrophonic. Meron pa ba magpapakita din eh? Forward nga. Yan. Para sabi niya, ikaw yun bro. Ikaw yun, sabi niya. Sabi niya? Mag-usap tayo ha. Oo. Wait nga, ano ba tong nakita dito? Wow. Hindi ka makakalagpas sa paraiso. Ano yan? Hindi ka makakalagpas. Wow. Ano lang. Makakalagpas. Wow. Hanap pa tayo Hindi ng ka iba. makakalagpas sa paraiso. Pag yung bigat dala-dala mo. Maniwala ka sa akin. Hindi ka daw. Hindi ka makakalagpas sa paraiso. Bakit lalagpasan yung paraiso? Doon nga pupunta. Bakit lalagpasan mo yung paraiso? Doon nga sila pupunta. Ano ba, Kuya Red? Ay, stress na. Ano ba tong pinapanood natin na to?
Meron pa bang pagpapakita dyan? Tignan natin, forward ko na ha. Mamadali. Put sa amin. Gamit sana si Kuya Red ng microphone. Usap tayo. Na-stop eh. Ito, meron akong dala-dala dito. Oh my goodness. Tingnan natin. Oh. Dito, in-skip ko. Nakaputi. Ikaw ba'y nakakulong? Sabi niya, bakit? Necrophonic din pala. O yun. Yung pangalawa? Kala ko iba eh. Halika na, asan ka na? Saan yung nagpapakita? Doon na saan yung nagpapakita. Yung katas may dulo bro. Sila. Ha? Doon. Tara, tara. Wala, hindi naman yun na sinasabi. Nilalagyan mo lang ng Oh. kalabog, 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 kalabog. Sabi niya ilaw. Wala na ba? Hello. Oh. Sabi niya ilaw. Pwede ka bang magsalita dito sa hawak-hawak ko? Pare. Oh. Wala. Pray tayo. Oh. Nang Wala na? bagay dito sa mundo, Lord. Andito kami, Ama, kasi may Hypocrisy. Diba? Anyway, mga kababayan ko, yan lang naman ang ako kay Kuya Red. Bahala kayo dyan. Ka-bad trip, diba? Ginagago tayo lahat. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.